Kamusta naman ang mga alaga yung mga baboy, mga kapigi? Hindi nyo ba nababalitaan na may mga kumakalat na naman na ASF or sakit sa lugar ninyo? Yan. So, pag ganun, di ba? Pag naiisip mo yun, parang nai-stress ka. Gusto mo ibenta na lang yung mga alaga nating baboy dahil baka mamaya magkaroon ng ASF yung mga alaga natin, mamatay lahat. Ayun. So, yan ang sinasabi ko po sa inyo mga kapigi. Kung gusto nyo mawala yung stress ninyo at pangamba ninyo sa pag-aalaga ng baboy, panoorin nyo po itong video na to. Dahil dito sa video na to, ginawa ko po ito para matulungan ko po kayong lahat na nag-aalaga ng baboy. Para magkaroon din po kayo ng peace of mind at hindi po kayo ma-stress. Baka mamaya pag na-stress kayo, katayin nyo lahat yung baboy nyo, ibenta nyo, diba? Paano pa kayo mag-start ulit? So, ito po, huwag niyong kakalimutan. Huwag po kayo mag-skip dito sa video na to dahil lahat ng mga tanong ko at mga gusto niyong itanong, andito na sa video na to. Kaya, panoorin po ninyo. Please lang, ako na po yun nagsasabi. Lalo na po ngayon at marami pong kumakalat na sakit. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kapigi. Ayan, pag napanood nyo itong video na to at nagawa po ninyo, please lang, dapat maghigpit pa rin po tayo sa biosecurity dahil hindi po natin alam na mamaya labas-pasok po tayo sa farm, di ba? Mamaya makakuha po tayo ng sakit. So, ingat-ingat lang po tayo dahil yung tulong na manggagaling po sa gobyerno is tulong lang po yun sa mga backyard hog raisers o sa mga nagbababoy. Kaya mas maganda pa rin kung may pangkabuhayan po tayo na tuloy-tuloy. Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Anika Farm. Sa mga hindi pa nakakalam, ang ibig sabihin ng PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Okay na? Pwede na pumasok? Pwede namin pasok ka nga. Oh, sige, sige. Sige, pwede mo na ilag. Hawakan. O, yan. Alam mo yung mga nandito? Ito lang po yung mga nandito. Andito po yung validator galing sa PCIC. So, iti-check po nila yung mga alaga po naming baboy dito. Ayan. Para ma-cover po ito ng insurance. Kasi nagpa-insure na po kami sa mga alaga po naming baboy. Mahirap na po pag natamaan po ng ASF, di ba? Baka po mamaya mabaliw po ako. Ganun. So, tara dito po tayo. Ayan. So, sine-check po nila isa-isa yan. Sir, check natin. Hawakan mo muna at... Ayan. So, iti-check nyo na po, sir, isa-isa, no? Okay. By con na lang po siguro. Okay. By, per pen na lang. Para ma-check po namin yung kulay. Kulay? Okay. Okay, sige po. Sir, pwede mo bang banggitin kung ano yung mga kailangan pag nagpa-insure po ng baboy? Ayun po. Pag nagpa-insure po tayo sa PCID, kailangan po registered po kayo sa RSBSA. So yun po, kailangan po natin magpa-registered sa RSBSA. Punta lang po tayo sa LGU po, sa DA. And then, pag naka-registered na po kayo sa RSBSA, pwede na po kayo magpa-insured ng mga livestock po natin. Tulad po ng baboy, baka, kambing, kalabaw. Pwede po yun. Libre po yun. Apo. And tulad po nito, sa inyo po ma'am, pwede po natin i-insured yun. Yun, nanggaling na po yun kay sir, libre lang po yun. Basta ang requirements po sir, kailangan nakarehistro po, di ba? Sir, kahit ilan ba? Kahit
mga ilang piraso lang ba ng Ay, livestock? yun po. Or may minimum po tayo? Minimum po tapos maximum. Ano po yung minimum? Mga ilang piraso? One head po. One head sa baboy. Lahat ng livestock po. Pag sa baboy po, nakadepende po yun sa edad. Sa edad. Po. Pag patining po, maximum po siya ng 25 heads. Mga 25 heads, okay. Pero pag breeder naman po, yung baboy natin, yung nasa 6 months to 1 year to 2 years na po, maximum po siya ng 10 heads, tapos minimum po ng isang ulo. Okay, okay. Libre po yun Okay. Thank you po. Ganito po kasi yon. Sa DA, pinaprovide lang po nila yon dun sa mga kagaya po ng dati na nakaraan na nagkaroon tayo ng ESF. So, once po kasi na sinabi po nila na infected ang area po ninyo, ang gagawin po natin dun is i-report lang po natin sa kanila na may mga baboy din tayong inaalagaan para at least mabayaran pa rin tayo galing sa DA. Okay. Ngayon naman po, sa PCIC naman, once po kasi na naka-insure po yan, meron pa rin pong ibibigay si PCIC na indemnity po doon. So, mababayaran pa rin po siya. Yes po, ma'am. Okay. So, depende po yan sa mga amount of cover po natin dyan. Sa mga fattener po natin, ang per head po natin yan is 10,000. Per head po yan. Ngayon naman po, dun sa mga breeder po natin is 6 months pataas to 2 years, mababayaran po ni PCIC po yan ng 14,500. Per head pa rin po yan. Okay. Ano naman mga sakit yung mako-cover ng mga baboy pag namatay? Yung covered po kasi natin dyan, ma'am, natural accident. And then kasama po dito yung mga sakit. Kagaya po ng na-high blood po sila, na heat stroke, mga ganun po. Siyempre, sobrang init, nakukuha po talaga ng mga baboy po yan dyan, na may heat stroke po sila dahil po sa init. And then sa mga accident naman po natin, ang covered po natin siyempre dito is yung, halimbawa, namatay sa panganganak, covered po natin yon. Okay. Namatay din po sa yung mga accident po natin, kagaya po ng nalunod, nasakal. Okay po, covered din po natin yan. Halimbawa, yung ibang baboy po natin is nakatali lang, nasakal, covered po yon. Mga sakit po, tulad ng lahat ASF? Lahat na po ng klase ng sakit, covered po natin yon. ASF po, ganun? ASF, Cholera? ASF, covered po namin yung ASF. Basta sakit po. Basta lahat ng klaseng sakit sa baboy? Yes po. Okay. Covered po namin yun. Covered po yun. Opo. Basta, ang kailangan lang po natin dyan, syempre kapag halimbawa namatay po siya sa sakit, is veterinary report, galing sa DA. Okay. So yun po yung nire-report ninyo, kasi yun po yung isa sa mga requirement po namin. Veterinary report, kailangan po namin yun, para at least alam namin kung ano po talaga yung cause of death ng alaga po natin mga baboy. Maraming mga backyard hog raisers na takot na mag-alaga ng baboy dahil dyan po sa sakit na yan. At saka hindi po nila kasi alam yung sa DA, may makukuha po sa DA, tsaka dun sa PCIC. Kaya yan, binibigyan ko lang po kayo ng idea ninyo dahil nagkalat na naman po yung mga ASF, mga hog cholera, kaya ingat-ingat po tayo mga kapigi. Sir, paano naman yung mga pagre-report ng mga namatayan na alaga po nila? Okay, ma'am. Bali, ganito po yung requirement po namin dyan. So, dapat, pagka namatay yung alaga po natin, may palugit po kami dyan, na 7 araw, dapat may report na po na ninyo yan sa opisina po namin. After po niya na mamatay. Okay po. So, dapat sa loob ng 7 araw, makapag-report na po kayo. Ngayon po, ang kailangan po namin sa pagre-report na yan is yung picture. Picture ng alaga po natin mga hayop. So, pipicturean po natin yan side by side. And then, nakahilata para makita po natin yung kasarian po niya. Okay po. So, kaya po namin ginagawa yung ganon kapag magre-report tayo. Kasi po, syempre, yung picture po na yon, ibabangga po natin siya doon sa pina-insure po ninyo, yung final po ninyo insurance. So, halimbawa po kasi, pina-insure po ninyo dyan is puti. And then, pinicturan nyo, dapat puti din yung baboy na yan. Okay. Kasi baka mamaya, pinicturan nyo po is kulay itim. Kaya naka-insure pala is kulay puti. So, ibig sabihin nun, madi-deny na po siya. Kasi hindi po siya tugma doon sa pina-insure po natin. Yung sa application form na ginawa po natin. So, yun po yung mga kailangan po natin doon. And then, syempre, yung veterinary report. Isa yun sa mga requirement po namin para doon nga, malaman namin kung ano po yung klase na kinamatay po ng ating mga alagang baboy. Yung veterinary report naman po is makukuha po natin siya dito sa DA. Okay. So, i-report lang po natin sa kanila na namatay alaga natin and then sila na pong bahala po na gagawa po ng veterinary report po doon. Ibabalidate pa rin naman po nila to.
So, yun. After po doon, dapat sa loob ng 7 araw, maipunta nyo na po sa opisina po namin sa PCIC yung report po ninyo, yung notice of loss po na tinatawag po natin. So, ganun na lang yun, mga kapigi. Pag nakita nyo nang matamlay yung mga alaga ninyong baboy, huwag nyo na pong kakatayin yan, no? Lalo na pag nag-inject po kayo ng antibiotic, i-report nyo na po kaagad. Yung mga inahin po namin dito, pina-insure po namin. Ayan, so chine-check po nila isa-isa. Ayan, so tinitingnan po nila sa ear tag, Ayan. So, merong, anong pangalan mo? Tommy. Si Tommy, ayan. So, may mga numbering po kasi itong mga inahin po namin dito. Yan, kaya iti-check po nila yan isa-isa. Yan. Smile! Smile naman kayo dyan. Oh, okay. Itong isa. Oy, ito na nalagyan na po ng Tyron. Tyron po kasi yung napili kong pangalan. Thank you sa nag-suggest na pangalan po ng barako po namin. Ma'am, itong ganyan na yung pagkain nila? O pinapalitan? Pinapalitan po namin yan pag nahuhulog na o kaya nababasa. Kasi ayaw po nila ng basa eh. Dry feeding po kami kasi dito sa farm. So yung vitamins din nitong mga to, ma'am? Mga vitamins po? Opo, may vitamins po yung mga yan. May binibigay sa akin. Ang Battlecock. Hi, Battlecock! Feeds naman po, ma'am. Ano yung feeds na pinapakain po dyan? Mga feeds? Anong brand? Vita-Rich. Pang breeder. So yun, ma'am. May nakita pa kung may galos. May galos po? Ano po yung treatment na ginagawa ko? Ano lang po yun, one spray lang. Pag may mga sugat po, one spray lang para mabilis matuyo yung sugat. Opo, para hindi po siya langawin. Hindi po, opo. Yun din, pag nilagyan mo siya ng one spray, hindi na po siya lalangawin nun. Okay na po. Meron pa dito. Okay. Andun pa po. Tingnan po natin. Kasi dati nagbenta na rin po kami ng fattener, pero ngayon meron pa ulit. Tara, doon tayo, dito daw tayo sa ano. Ito pa po, meron pa. Ayan, mga kapapanganak lang po niyan eh. Opo, kapapanganak lang to. Ilang days pa lang to? 1 week pa lang. Ano to, no? Pure large white, ano? Ang sarap ng tulog naman ng baby. Akala ko na patay na. Ang sarap ng tulog niya. Ayan. So, nandito pa rin po sila sa farrowing pen. Kasi wala na po kami paglagyan ng mga baboy. Kasi doon natin po eh. Puno na rin po eh. Pero pag nabenta na namin to, ilipat na po namin. Kaya dyan muna kayo overstaying na tong mga to. Opo, ayan yung vitamins. Okay. O, dito naman tayo sa fattening area. O, yan o. Sarap. Kala mo, ano eh, no? Sarap ng higa niya, oh. Oh. Ang sarap ng tulog. Grabe naman itong mga to. Oh,
O, di ba? Naku, kinalat niya na yung mga feeds. Yan, mga pangbenta na rin po namin tong mga to. Dami yan. Tatakaw, oh. Tulog na naman. Siguro nakabenta na po kayo dito, hindi ba po? Wala po. May nauna na po. May nauna na po. Nakalista po sila dito. Wala. Wala na yung nabenta. Nabenta namin nung ano pa. September 2. Oh, September. Mga yun, September 2. Mostly, sir, saan nyo binabagsak yung... Bagyo ba yung bayan namin? Oo, taga Baguio yung buyer namin. Free certificate. Oo. Para makuha na ng Bagyo. So, para makatravel po. Oo. Sa local city. Local. Kailangan may permit ASF free certificate. Mga next week. Sige, okay lang. Unlimited po kasi yung pakain namin, kaya ganon. Ganda, huwag na kayong matakot mag-alaga. Oo nga, wag na kayo matakot mag-alaga mga kapigi. Sure na lang. Para pag nagkasakit yung mga alaga ninyong baboy, wag na rin kayong matakot, wag nyo nang katayin. Kakatayin nyo, tapos utangin nila, may hirapan lang kayong maningil, mai-stress lang kayo, tapos magkaka-wrinkles kayo, di ba? Hindi, joke lang. Pag na-injectan nyo na ng antibiotic, huwag nyo na pong ibibenta yun, ha? Kasi may withdrawal period po yun. Hindi kasama. Kaya dapat i-insure ko yan eh. Hindi daw kasama bird flu eh. Hindi kasama bird flu. Huwag na lang Basta ang importante, baboy. Bakunado na ng Vaseline, Raisa. At saka yung mga alaga nating mga RTL, di ba tayo nag-grow niyan? Dati, pinalaki po namin yan from sisiw. Ang ingay. Sabi niya, maingay ako. Nakaway ng barako. Inalagaan namin yan ng DOP pa lang, sisiw, hanggang lumaki ng lumaki, hanggang naging 16 weeks. Yun po yung mga binibenta po namin ng mga manok. So, ito pa rin po yun. Mga alaga po namin yan dati. Nung nag-grow po kami ng mga DOP, yun po yun. Ano po yan? 2,000. Bibigyan rin namin sa mga piraso. Oh, ito mga anak na rin pala to, Oo. Tinuktok itlog. Tsaka nanginatati itlog. O, tumaas na naman yung presyo niyan. Yung namin, yung extra small, nasa 170 per tray. Oo. Kaya panalo na naman, kaya ayaw pa namin magkali, sayang yung kikitain. Oh, yan. Mga yan. Hindi pa nakapag-harvest. Malapit na. Okay na? Tapos na. Ang lechon nagado pang lechon. Pag ikakasal kayo, dali, punta kayo dito. Murang-mura lang. Okay, tapos na po kami. Na-check na. Ang dami, di ba? Oo. Ayan, mga insured na tong mga alaga po naming baboy. Ayan, nakakatuwa naman. Pero syempre, kahit insured na po tong mga alaga po naming baboy, kailangan pa rin po namin mag-ingat sa sakit. Kaya lagi po kami nagba-vaccine dito sa farm po namin, especially hog cholera, di ba? Huwag niyo pong kakalimutan mag-vaccine noon. So, dito rin.
O, di ba? Ang cute, oh, liit. Oh, pure large white po ito. Ang liliit nila, no. O, yan, puro puti. O, ito rin. Pure large white. Ito rin. Pure large white. Yan. So, itong isang big po namin dito, nilagay po namin pansamantala dito dahil lilitsunin po ito. Ayan. O, tsaka yan. O, diba? O, i-flex ko rin po sa inyo yung mga baboy namin dito. Pero, pagpasensyahan nyo na po kasi hindi pa po namin nailipat sa fattening area. Ayan, kaya medyo siksikan po sila dito. Pero, nakakagalaw pa naman po sila. Ayan, dito po, hanggang dito. Puno na po lahat yan. O, tsaka hanggang dyan. O, diba? Grabe. Doon na tayo sa labas. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!